Mga kapuso, keep your eyes open sa video na ito ng 20 anyos na si Daisy. Nanlaki kasi ang kanyang mga mata sa kanyang nakita habang siya ay nagme-makeup. Isang tila puting hibla sa loob ng kanyang mata. Kaya naman, gamit ang cotton buds, sinubukan niya itong tanggalin. Problema ko na yan ever since nagme-makeup ako. Sobrang katinon. Alam ko talagang bawal siyang tanggalin. Ayan o. Pero ang katin niya talaga. Ano nga ba ang nakita sa mata ni Daisy? Ayan o, kita niyo ba? Ah, sakit. Nakakaiyak siya, guys. Ipinakita namin ang video ni Daisy sa ophthalmologist na si Dr. Melissa Orteza Sora. Ayon kay Doc, tear film ang tawag sa hibla na nakuha ni Daisy. Tinatanggal niya yung mucus na part ng tear film ng ating mata. Actually, vital part siya ng mata that protects and lubricates our eyes. Delikado raw ang madalas o patuloy na pagtanggal ng tear film. Lalo na yung gamit ang cotton buds gaya ng ilang trending online video. Posible kasi itong pagmula ng impeksyon. Parang self-destructive na cycle that starts with a person manipulating their eyes, taking out the mucus from their eyes, and this causes irritation sa mata. And then this irritation, in response ng katawan to heal itself, to protect the eye, the body will produce more eye mucus. And unfortunately, this will trigger the person to take out more of the eye mucus from his or her eye. And then that's when the cycle begins. Dito raw posibleng magkaroon ng mucus fishing syndrome na maaaring makaapekto sa paningin. If you keep doing that, you will have dry eyes, you can have redness, foreign body sensation, and even tearing. Masama kasi if you keep doing it and nadidisturb nga yung tear film na protective sa mata, eventually you can induce some trauma to your eyes. So pwede ka magkaroon ng abrasion, scratches, and this eventually, kung maging malala, can cause yung panglalabo sa cornea, which can cause blurring of vision. Hi guys, so nagme-makeup ako ngayon. Papakita ko sa inyo yung mucus fishing syndrome. Most likely, na these patients will have an underlying condition. Pwede siyang merong dry eye, meron siyang allergies or conjunctivitis, yung sore eyes, and then hindi niya napagamot, that triggered her to manipulate her eyes. Para masiguro ang eye health, ang payo ni Doc, hands-off muna sa ating mata. At huwag gumamit ng cotton buds o anumang foreign object dito. Avoid as much as possible to manipulate your eyes. Dapat hindi natin hinahawakan yung mga mata natin to begin with. Baka mag-induce tayo ng trauma, yun nga ma-scratch natin, mabigyan natin ng abrasion, or mag-induce tayo ng infection. Kung magtatanggal ng muta, siguraduhin lang na dahan-dahan at malinis ang daliri upang maiwasan ang anumang iritasyon sa mata. Huwag pikit mata sa mga sintomas na mayroon ang iyong mata at sa mga eksperto lang dapat magpakonsulta. Ang important kasi dyan is malaman natin ano ba yung nagkakos ng overproduction of mucus. So hindi natin malalaman yon until magpa-consult tayo sa doktor para tamang gamot na yung mabigay natin sa patient. Dry eyes, we usually prescribe lubricants, so mga artificial tears, ganun. And lifestyle modifications. Mga kapuso, pahalagahan ang ating mga mata at huwag baliwalain ang mga sintomas na ating nakikita. Para maiwasan ang impeksyon at hindi lumabo ang paningin sa isang kisap mata. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.